Nangagat na naman ang pambansang aso, mga kababayan. Etong aso na may bagong amo, ang amo ng asong ito, mga kababayan, ay ma-issue ng pandarambong bong Marcos. Issue mo ng bandarambong bong Marcos. Alam niyo na kung sino ang amo ng asong ito, mga kababayan. Mayroon na naman siyang bagong pasabog daw di umano. At sa pagkakataong ito, mga kababayan, ang kanyang binira ay si Bongo. Ang sabi niya, mayroon daw ari-arian si Bongo, mga kababayan, na malapalasyo. Na elevator pa lang daw, mga kababayan. Elevator pa lang, ha? Nagkakahalaga na ng 500 million pesos cash. Elevator. Gayon pa man. Parang nakagat ni Tonyo, mga kababayan, kanyang sariling dila. Dahil hindi pa man siya makaporma, mga kababayan, sa kanyang bagong kasinungalingan. Nasubal-pal agad ito, mga kababayan eh. Panoorin niyo po, ha? Dami nang nananawagan na may makulong. Oo nga, grabe na, no? Pero, Tony, wala pang Kasi sabi nakukulong. nila, dapat yung mga sigaw nila, di ba? oo nga. Ikulong na yan! Mga kurakot, kulong na yan. Pero hindi makasigaw, mga kababayan, ng Marcos resigns, Lord. Dapat nang makulong! Kaya lang, Ang mga mandarambong! Bong Marcos! Mandarambong Ano? Mandarambong! Bong Marcos! Bagay talaga, no? Mandarambong Marcos, Lord. Bagay na bagay sa kanya pangalan, mga kababayan, ni Bangat. Bong Marcos! Ano ba sinasabi mo? Oo, kayo talaga. Speaking of echo, Yeah. this Jericho Rosales, ha? Opo. Echo na naman. Okay. Echo na naman nangyari kay Trillanes. Si Trillanes, mga kababayan. Lately, mga kababayan, panay interview itong si Trillaning, mga kababayan. Grabe, bidang-bida talaga sa media, mga kababayan, ito si Trillanes. Dahil bangag ang nasa likod, mga kababayan, ni Trillaning ngayon. Nes. Trillanes! Lumabas na naman sinungaling. Trillaning. Kung ano-ano na namang mga akusasyon, mga kababayan. Eto si Trillanes, mga kababayan, sanga. May sanga na yung dila, mga kababayan. Yeah, Tony. Grabe. Kasi, di ba, last week yata yon. Opo. Sabi ni Trillanes Nes. na meron daw bahay na napakalaki, mansyon. Napakalaki! Ay, malaki sabi. Hey, bastos! Ay, basus! Kiki! Meron daw mansyon. Mayroon daw napakalaking mansyon, mga kababayan, si Bongo. Lord. Di ba? Patay. Patay ng echo. Napakahalay natin. Hindi tayo maliligtas niyan, kapatid. Ay, hindi po. Hoy, kayo bawal ang bastos dito By the way, thank you sa pag-anunsyo Malaki. Patayin nyo ng echo. Echo ng microphone. Opo. Yung pagkilos or transparency ng mga kapatid. Anyway, sabi kasi ni Trillanes, si Ano Senator na naman kasi nungalingan? Bongo daw ay may mansyon na malaki. Hindi ko na inulit, ha? Butchik-tik. Mayroon daw mansyon, mga kababayan, na sobrang laki. Daigba ang palasyo. The Lord. Sa Ayala, Alabang. Alabang. Malakas ng echo ngayon. And then, mga kababayan, wala siyang mga dokumento. Si Trillanes, mga kababayan. Tapos, ang Ayala, Alabang, wala ding alam. Wala kaming alam dyan na mayroong property dyan si Bongo. Sabi niya, meron daw ito ay umaabot sa ika-4 na palapag. Fourth floor. Malaki. Apat na story. May elevator pa. May elevator pa nga na worth 500 million pesos. Grabe, elevator na yan. Ano yan, ginto? Meron bang elevator na 500 million, mga kababayan? Pero, di sabi niya. Eto, alam mo naman si... Elevator pa lang, 500 million na.
Dyan pa lang Trillanes, kalokohan na yung pinagsasabi mo. Trillanes, mahilig yung magyabang ng ganyan, di ba noon? Ito si Trillanes, mga kababayan, no? Bakit namimihasa ito, mga kababayan, na blatant lie. Talagang mga guni-guni na lang, mga kababayan. Kung ano-ano na lang, hindi man papanagot, no? Sa mga kasinungalingan niya, mga kababayan. Kahit ano-ano na lang talagang sabihin. Namimihasa, mga kababayan, dahil nung sinampahan ng mga kababayan, libel yan ni Pulong, naabutan ng Marcos administration, binasura ang kaso ni Pulong laban sa kanya. Di ba grabe yung akusasyon ni Trillanes kay Pulong? Sindikato daw si Pulong, ganyan, paninirang puri, mga kababayan. Tapos ito namang korte, gagamitin, mga kababayan, yung depensa na, kapag public servant ka, hindi daw pwedeng balat sibuyas, mga kababayan, Diyos ko Lord. Pero iba na to Yan ang ina-abuse si Trillanes, mga kababayan. Tingnan nyo binibiran niya sina Bongo, yung mga politicians, mga kababayan, mga pro-Duterte politicians. Kahit anong invento. Nakakalusot si Trillanes, mga kababayan. Ina-abuse niya yung na yan, loophole. Meron daw bilyon-bilyong piso sa BPI. Opo. Si Pangulong Duterte. Nung tinignan, alaws naman. Pero marami rin siyang binawi. Huwag kang mag-alala, attorney. Pero, nagsalita na ang kalihim ng Barangay Ayala, Alabang. Na sinabi, yung secretary mismo doon, mga kababayan, in charge sa Ayala, Alabang, mga kababayan, record in charge sila, secretary. No such thing, mga kababayan. Itong pinagsasabi ni Trilileng. Beng, eto. Yan eto. Itagalogin mo, madali lang to. Sabi ni Robert Reyes, hindi ito yung running pest. Running pest. Si Kabaong Reyes, running pest. Instead of priest, mga kababayan, peste. Yung pare, mga kababayan, na nagdala ng Kabaong dati sa rally na anti-Duterte, mga kababayan. Tagalogin ka, iba't Tagalog mo. Hindi, sabi ko itong si Robert Reyes, hindi ito yung running priest. Di ba Robert Reyes, di ba kapangalan? Kapangalan. Yung running pest. Priest. Eto, sabi ni Robert Tumatakbong Reyes, peste. Barangay Secretary ng Barangay Ayala, Alabang. Ito sabi niya, we don't have any record Wala kaming mga record. or even knowledge O Knowledge. kaalaman that Senator Go na si Senator Go has applied for a permit ay nag-apply ng kanyang permit for Si Trilileng, mga kababayan, ano na naman ba ito, mga invento? the construction sa pagpapagawa or acquisition o pagkakaroon of property here. ng kayamanan dito. Yun. Ari-arian. Property, ari-arian. Yan. Ibig sabihin, walang pag-aari Si Senator si Senator Go sa Ayala, Alabang. Alabang. Pero may-ari siya. May-ari Walang siyempre. pag-aari. Oo. Pero may ari. Natural! May ari. Mayroong lawit si Senator Bongo. Meron sarili sa Oo, pero Ito si Juby, ha? Nagiging pilyo na rin ito si Juby, mga kababayan. hindi sa Ayala, Alabang. At hindi yung malaking. Lalong-lalo na. Hindi malaking may ari. Alam ba kay Senator Bongo, maliit? Maliit kasi siya, di ba? Hindi yung 4 stories na sinasabi ni Trillanes. Ikaw, Juby, ha? May mga maliliit na tao, Juby, na malaki ang pambato. Sabi pa nitong kalihim, we sabi. will definitely know. Tagalogin mo. Malalaman namin agad yan kung If Senator Go si Senator Go applied for any construction. o kung nag-apply ng any Ang problema dyan kay Trillanes, mga kababayan, ini-interview pa rin ng media, no? Talagang paborito ng media, mga kababayan, para bigyan ng platform para magsinungaling. construction What's for sure na kung saan ay sigurado naman. Pero kung ang sigurado, that Senator Go has no property here. ang sigurado ay walang property si Senator Bongo dito. Na wala siyang ari-arian dito. Yun. So wala maliwanag yan Ikaw, winner. Sabi pa, So paano na to, Trililing? Paano na yan? Hindi mo ma-prove. opisyal ng barangay si Robert Reyes na sila daw ay mahigpit doon sa Ayala, Alabang. Dahil nga doon sa panahon na nauso na maraming nagre-renta doon na mga may kaugnayan sa Pogo na bawal na ngayon. Kaya mahigpit sila. At sabi nila, yan,
ay ni Anino daw. Oh, ni Anino. Ni Senator Bongo Ay, wala. ay hindi pumapasok doon sa Ayala, Alam. Alabang. Oo. Sige, Trillanes. Kung may ebidensya to si Trillanes, mga kababayan, ilabas na nga. Ito, hininga. Yan. Pero anino ni Trillanes, Oh, pero ang mga taga-Ayala Alabang, mga kababayan, yung management doon, ni Anino daw, ni Bongo, hindi nakita. Oo, Hindi siya yan. nakakaalam Kaya sabi nila, sa higpit namin, hindi maaaring makalusot Ayun. kahit gumamit ng ibang pangalan si Senator Go. Oh, kahit gumamit. Yan. Yan. Kahit bongga. Hindi Bongo, mga kababayan, ang gamitin. Bongga. Hindi lulusot. Wala na. Yan. At sabi nitong isang source sa Ayala Alabang Source. Village Association, yung organisasyon ng mga naninirahan doon. Ay, sa kanya kaalaman. Kahit kailan di namin nakita si Senator Go rito. Ang alam lang nila, sigurado sila, ay si Trililing. Hindi ako nagsasabi nito, ha. Ito ang sabi ng source, ha. Si Trililing! O si Trililing pala ang may bahay siguro dyan, mga kababayan. Pagkaalam natin, ang sabi nila, tiba-tiba daw yan. Dahil nag-facilitate, mga kababayan, sa pagpapahuli kay PRRD sa papuntang Dahig. Sabi ng sa ganang mamamayan, ha, na nakita daw sa CCTV yan si Trillanes nagpa-facilitate doon sa Quadcom, mga kababayan. Iko-quote ko. Ay, tagalogin I-quote mo ulit. mo. Madali lang Sige to. po. We haven't even seen Hindi namin nakikita Senator Go si Senator Go come in here. na pumunta rito. We all know Alam namin lahat. that Trililing. Trililing! Trililing! Hindi ako yung nagsabi nito. Ang Tagalog, yung Tagalog po, Trililing. Is full of fake news. Oo. Aware sila, mga kababayan, nung taga-Ayala Alabang na puno ng fake news si Trililing. Wala na niniwala na dyan, mga kababayan. Kahit tumakbo yan ng barangay kapitan o konsihal sa barangay, mga kababayan. Hindi yan mananalo. Ng mga balitang peke. Sobra na itong si Trillanes, Nes. Grabe ka na. Ang balita niya ay mga peke. Ano nangyari? Hoy, kayo, Pagumit, tinanong naman ng mga mamamahayag si Senador Go kung didemanda daw niya sa hukuman si Trillanes. Putulan mo ng dila, Bongo. Isang dila lang, di ba? Dalawa na daw dila niya, mga kababayan, eh. Nagsanga na sa dulo. Sabi nito, putulan niyo yung isa. miyembro ng staff ni Senator Go, hindi na. Hindi siya mahilig sa ganyan. Oo, yung kung gusto nung Ayala Alabang, sila magdemanda kasi sinisira sila. Ayala Alabang na sila lang magdemanda. Kaya yan, pahiya na naman si Trillanes. Walang hiya yun, mga kababayan, eh. Napakawalang hiya talaga ni Trillanes, mga kababayan. Dapat, matuluyan na yung, makulong, mga kababayan. Diba? Dapat na sa loob ng kulungan lang yan kung hindi yan binigyan ng amnesty ni Panot. Oo, kaya ito, tumagbong senador, kamote, di ba? Kamote. Tumagbong mayor, Kamote din. kamote. Oh. Meron pa siyang backup plan. Oh. Chief Tanod. Baka daw tumakbo. Kasuman yan. Pwede siya mag-apply na aso, mga kababayan ni Marcos. Maging aso ka na lang, bangag, Trililing. Total, dati rin naman siyang sundalo. Sundalong kanin. Hindi na yan sundalo, mga kababayan, dahil discharge yan from service dahil nagkudita. For your information, mga kababayan, disgraced soldier yan. Noong nakakita ng tangke ay nabahag ang buntot at Naihi sa pantalon. sa pinturera para Sininturon. dalhin sa kulong. Ano ba naman kayo, sir? Sundalo kayo, pero... Anyway, alam nyo, hinihintay natin yung ating panauhin habang Opo. Naihi, mga kababayan, si Trillanes sa Lawal. may magre-report siya sa nangyari sa LTFRB at ito ay palagay ko ay Napunan lang ng parang watusi lang. Walang isang putok, mga kababay, surrender agad. Siguro patapunan mo yung bintador, mga kababayan. Bigla yung gagapang. interesting to sa maraming mga commuters natin. Tama. Ano Ngayon, yan? kita nyo naman ang contrast mga kasama sa Anong ibig mong sabihin? direct na fact check ni Senator Bongo
Okay. Yung contrast dito kay Saldico. Magkatunog eh, Ah. Goko. Di ba? Goko. Saldico. Di ba merong apelidong Goko? Si Raul Goko. Goko. Yung dati sa IBP. Opo. Iba Siguro nag-asawa ang Go at Go, mga kababayan, naging Goko. Parang pa Dragon yung Balls. Raul Rocco. Iba pa yung Raul Rocco. Iba pa yung Gokong Way. Diba? Dami. Gokong Way. Iba yun. Mahaba na yun, sir. Oo, Gokong Way. Di ba sinasabi nila yung style daw nung mga yon, it's not the Filipino way, it's not the Chinese way. It's a the Gokong way. Gokong Way. Anyway, Anyway, highway. Anyway, sige na nga. eto naman Eto si natawa lang sa kanyang sariling joke, mga kababayan. Si Atty. Topacio natawa sa kanyang sariling joke. Oo. Kita nyo, in contrast dun sa tahasang pagpa-fact check na napabulaanan yung sinasabi ni Trillanes, eto namang si Saldico, malabo pa rin ang kanyang mga paliwanag. Oo. Ano, mga kababayan, nagpa-press con, ang kakapal na mukha, mga kababayan, nagpa-press con ang kanyang mga abogado, and then talagang pabiktim ang mga animal, mga kababayan, Diyos ko Lord. Tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Di ba? Unang-una, tahimik na tahimik sila. Opo. Then biglang-bigla na lang, jaran! Tadaan! Lumabas yung isang abogado niya. Pauwiin nyo na nga. Pero ang problema din kasi, mga kababayan, hindi pa kasi nakakasuhan, hindi pa naririlisan ng warrant of arrest. Undain, Diyos ko Lord. biglang nag-press Bangag conference. talaga, bangag. Pero, pagkatapos ng Mandarambong, mandarambong. press conference, Oh. parang mas marami pang lumitaw na katanungan kesa sa nasagot. Wala daw mga eroplano, mga kababayan, samantalang booking na ang kanilang air assets, mga kababayan, Diyos ko Lord. Di ba? Unang-una, sabi nung abogado niya, gusto daw sana ni Saldico na siya ay mismong nandoon sa press conference upang sagutin ang mga Bakit hindi siya umuwi? katanungan. Okay. Kaululan. Ngunit. Ngunit. Meron daw mga banta sa kanyang buhay. Sila lang din ang nagbabantaan, mga kababayan. Sino ba naglaglagan ngayon? Isipin nyo na lang, mga kababayan, ha? Read between the lines. Sino magbabanta sa'yo? Pwera na lang kung mayroon ka mga kasamaan sa pagnanakaw, hindi ka nag-iisa at mayroon kang ikakanta. Tapos sasabihin nila si Saldico daw ang ultimate na brain, may gawa lang niyan, mga kababayan, sabi ng mga bangag ni Natambalos-los. Ngayon, sino magbabanta sa kanya? Kung wala siyang kasama, wala siyang ikakanta. Oh. Ang aking katanungan dyan, hindi naman siya kailangang lumitaw kung talagang may banta. I mean, I can appreciate that actually kasi Opo. nangyari din yan sa isang kliyente ko. Opo. Ngunit yung aking kliyente, bagamat hindi siya makabalik at may banta sa kanyang buhay, Mag-online na lang. ay lumilitaw siya sa mga press conferences niya Yes. via Zoom, Ay, pwede via naman. video teleconferencing at siya ay Online na lang. tumatanggap ng mga tanong at sinasagot niya ng direkta. Palusot yan eh. Yun, nakakahiya kayong mga itong abogado na nagre-represent kay Saldico ko, mga kababayan. School Lord. Pati na rin sila, mga kababayan. Pati parang sumali na rin sa mga budol. Di ba? Bakit si Saldico nagpa-press ko na rin lang? Wala pang nasagot na tanong. Walang nasagot. Hindi nga malaman kung nasaan na si Saldico ngayon. Oh. Kaya nga nagtataka ako bakit ka ba magpapa-press con kung wala ka rin lang namang sasaguting tanong? Di ba? Press conference na tapos walang sinagot. Press release na lang nangyari, mga kababayan. Hindi press Anong conference. araw na yun? Wala nga siya. Mga ulol! Di ba? Tinanong. Opo. Press conference tapos hindi tatanggap ng tanong. Nasaan yung kliyente mo? Sabi ni Atty. Rondain, malay ko. Sikreto. Secret. Oo. Ilang maleta. Secret. So, As a ang lawyer. nais lang daw mangyari kaya magpa-press conference ay ito yung quotation to realign and redirect the narrative. Realign, Diyos ko Lord. So, Ikanta nyo na. Oy, Saldico, gusto mong manabla, ikanta mo na yung mga kasamahan nyo. Ang Balos-los at si Bangag, ikanta nyo. we can level the playing field again. Ito na lang. Kumpirmahin mo na lang yung sinabi ni Guteza. Totoo yung sinabi ni Guteza. Hindi ko naintindihan Para kung masampal ano din ibig sabihin natin nun. sa pumumukha ni Ping Lacson, mga Ano bang kababayan. naratiba?
gusto nilang i-realign ang narrative. Ano ang narrative? Wala namang sinabi. Sana sinabi nila, ang Oo nga, no? Gusto nung i-realign ng narrative. Sana tinanong ng media, mga kababayan, anong narrative pala ngayon? Specifically, what? narrative ng media may mga narrative na siya ay nagtatago kasi ayaw siyang pabalikin ni Martin Romualdez. May mga ganong espekulasyon. Pero naman nagsasabing natatakot siyang ituro si Martin Romualdez. May mga ganon wala naman alin siyang doon, sinabi. Ano roon sa spekulasyon? Kung may tama doon sa spekulasyon na yon, sa mga Yan, mga kababayan, anong naratiba ang sinasabi nila? kahaka na yun, hindi. Ano yung narrative? Haka-haka ka doon. Si Gadon na kahaka. Ano na? Ay, Ano na? naka. Wala. Wala eh. Wala Na naman. Press con lang. Kamote. Di ba? Wala naman sinabing, alam niyo po, hindi na maganda yung narrative ng press. Ito po ang tunay na storya. Wala namang sinabing tunay na storya. Basta sinabi lang, walang sapat na ebidensya, etc., etc. Nasaan ang contrary evidence? Di ba? Wala. Kung ikaw ay i-charge sa Ano no? Paano ilulusot ni mga kababayan? Eto mga kababayan paano ilulusot ni Zaldico ang sisi? Siya ang tinuturo So wala nang iba mga kababayan. Alangan naman ituro nila sa mga Duterte. Eto mga kababayan, kung ayaw umamin sa sisi ni Zaldico, ang talagang ituturo niya. Ang talagang ituturo niya ay let's si say, sa Tambaluslos, preliminary mga kababayan. Alam naman natin na kung wala kang counter affidavit, ang i-consider lamang nung investigating officer, let's say ombudsman, yung ebidensya laban sa'yo. If uncontroverted, that evidence will stand. Di ba? Opo. Ngayon, yung sinasabi nilang walang ebidensya, meron nga kaming demanda sa ombudsman against Zaldico. Na may nakademanda insertion. pala yan. Yung sinasabi niyang how much ang How damage much? sa gobyerno, nandoon sa aming Is that complaint. doggy in the window? Anong manner by which the crime was committed? Andun sa aming affidavit. Nandoon na sa ombudsman noong Tinulugan din ni Boeing, mga kababayan, no? Samantalang kung talaga kakampi nila, grabe, fast track, di ba? Okay. Nandoon na yung crime. Yung sinasabi niyang general allegation, yung corruption. Hindi, in-specify po namin doon sa aming complaint affidavit, yung kasama ko sina Speaker Alvarez, sina Jimmy Bondok, di ba? Yung Citizens Jimmy Crime Watch, Bondok. Chris Magpantay, andun po Nandoon na ang akusasyon. Matagal na actually yung accusation. Opo. Bago pa nawala si Zaldico. Di ba? Ngayon, na-hold yung investigation dahil meron daw sa Supreme Court. Fine. Pero, fine, whatever. even then, hindi pa rin nasasagot ni Zaldico. Ngayon, alam ko na mayroong constitutional provision, you do not have to say anything. Yes. Di ba? Opo. Oo. E conventi probatio qui decit non qui negat. Indente probatio kidikit non tedikat. The burden of proof is on him who alleges, not on him who denies. Pero kung may ebidensya na kami, ayan na, at nag-mount na yung evidence, nakikita niyo naman may mga bakante, may mga Bakante? blanks at ininsertan, at hindi lang kami nagsasabi. Gusto natin mapanagot din yung butiki, mga kababayan, na yung anong pangalan nga yun, mga kababayan, butiki na yun? Si Kim Bulos-Los, mga kababayan. Lumabas na si Congressman Ungab, lumabas na si Toby Tiangco, di ba? May Dami na. sinasabi ng small committee na talagang may insertion. Anong sagot mo dyan? Pwede ka namang hindi sumagot. Pero, siyempre, kung wala kang sagot, walang evidence in your favor. So ako nagkakamot ako ng ulo kahapon kung bakit nag-press conference. Wala, parang press release na lang ang nangyari, mga kababayan. Hindi yung press conference. Wala rin naman palang sasagutin, kundi Sayang. sinasabing hindi kanya yung eroplano, etc., etc. Wala namang pinakita kung bakit hindi kanya yung eroplano, di ba? Ina-allege na kanya, di ba? At siya ay isang public official. Therefore, while of course a public official still has constitutional rights, since public office is a public trust,
You owe it to the people na magpaliwanag sapagkat ginusto mo yang maging opisyal ka ng gobyerno. Bakit kasi no? Dapat alisin na tong party list mga kababayan o repasuhin na. Dahil, sabi sa Zaldico mga kababayan, party list lang. Ilang boto lang nakuha na 200,000? Ganyan lang, almost mga kababayan. And then, ang taba ng bayan, siya na ang may hawak. Grabe. Therefore, you are charged with certain obligations. Kaya nga, ikaw ay pinagsusumiti ng salin. Ikaw ay bound ng Code of Conduct for Public officials na hindi bound ang ordinaryong citizen. Kaya nga, pag libel, malice is not presumed when you are a public official. Diba? Sa libel, di ba? O cyber libel. Kaya nakakalusot si Trillanes. Kaya nakakalusot. Dahil ang kanyang mga pinagbibintangan mga kababayan, mga public Kaya ang officials. liway na i-criticize ka because public office is a public trust. Yan ang inaabuso ni Trillanes mga kababayan eh. Obvious ang mga lies mga kababayan. So, the fact na nagpadala siya ng The abogado, facts. wala namang sinabi, parang wala Nonsense. nangyari. Parang flowing naman yung nangyari. Oo nga eh. Hindi lang nga, Tony, meron akong napakinggan na ibang... Walang nangyari. Ang ibig sabihin dyan eh, anyari. Opo. Oo. Sabi Nangyari. nila, ang eroplano daw ni Zaldico is 10. Nung nagkaroon daw ng investigasyon, naging 7 na lang hanggang sa palit ng palit. Hanggang ngayon, wala na daw. Hindi yun lahat aeroplano. Chopper yung ilan. Chopper. Palit na sila. Ang bagal daw na investigation Oo. ng ICI. Alam, so lumiit na lumiit yung... Lumiit Yung eroplano, property. Etong ginagawa saranggola nila na bangag yan. ngayon mga kababayan, ginagawa nila bangag. Binabay time nila mga kababayan ang pagsasampa ng kaso. Kaya yang ICI na yan na dapat supposedly diretso na sa ombudsman mga kababayan. Nagbabay time lang yan. Delaying tactics yan ng mga ngagva mga kababayan. Gal. Hindi, 10 piraso nga daw po eh. Magiging 10 pirasong saranggola. Saranggola. Hindi lang, pero hindi basta saranggola. Saranggola ni Pepe. Ayan. Yan. Oo. Pero Teka, wala pa ba yung tanongin natin? Pepe. Si Kaobe? okay. Pero Wala Tony, pa. habang nintay natin, gusto ko Oo. lang matanong sa inyo, what if tapos na yung term nila, anong mangyari sa kaso na yan? Hindi. Ano pa Tuloy-tuloy rin? ba yan? Dapat managot mga kababayan. Ano ba yan? Pag na? Pag hindi na opisyal ng gobyerno, quits na lang. Sarap ng buhay. Pa yun, kasi na-commit na yun when they were public officials. Kahit wala na sila. Kahit wala na sila. Tuloy-tuloy pa rin yan. Okay. Parang yung nangyari Ano ka ba naman, Pangulo Jovi? Eh di kung ganyan ang rules, bago ka bumaba sa pwesto, magnakaw ka ng magnakaw. Di ba, dinimanda namin. May demanda naman, kaya lang walang kwenta yung demanda. Pero it happened kasi Usurpation. kanya yung ombudsman, yan ang sinasabi kong mahirap. Eh yun, dating hurado na yun, ha? Dating justice na yun. Kaya sabi sa'yo, mahirap, yun dapat ang pinipiling ombudsman, yung impartial. Yung walang Diba? kampi-kampi. Oo, yung walang kampi-kampi. Bakit Yun ba? ang sinasabi ko. Opo. So, yun ang nangyayari. So, kita nyo naman ang Yun ang nangyayari. contrast between Aha. si Senator Go at si Congressman Saldi. Ngayon, Saldi isa ko. pang kengkoy dyan, hanggang ngayon, hindi pa rin natin nalaman kung anong pinag-usapan Ayun. kay Martin Romualdez, yung ICI. Oo nga, Tapos, mukhang gagawin witness ni Lacson, mga kababayan. Witness, Lacson, Pisot. Ito si Lacson, mga kababayan, Hudas. Iyon ang mabigat. Ang mabigat pa rin isa dyan, alam mo, naglalabasan na yung mga issue na yan, Opo. Etong si Anjo Iliana, di ba? Tinatanong mo sa akin. Pati mga kababayan, issue ni Pepsi Paloma, nakalkal ni Anjo Iliana. Oo, ewan ko kung ano nangyari dito, pero may sinasabi. Eto naman, yung iba kasi, sinasabi nila, Si Tito Soto, mga kababayan, grabing nilaglag talaga ni Anjo. bakit pa naman Marami palang parang sekreto chismis? yan. Oo, bakit personal na buhay? Alam niyo po, personal na buhay, kung ikaw ay pribadong tao, wala tayong pakialam May kung ikaw ay may girlfriend, may boyfriend. Kung lalaki kami, boyfriend ka. Kung Opo. babae kami, girlfriend ka. Wala na po kami, labas na yan. Ayun. Labas na kami dyan. Pero- diba? Pero kung ikaw ay public official, Ayun. yung certain aspects of your private life attain public interest. Bakit? Kasi
hindi mo malaman eh. Baka nagagamit yung public funds kung ikaw ay may girlfriend. Baka yun ang pinantutustos mo. Baka itong girlfriend na to ay nakaka-impluensya ng public policy. Nangyayari po yan. Kaya nga, diba? no, kaya nga, no, yung mga senador, mga kababayan, na hindi sinasali ang salin ng kanilang asawa. Shout out sa iyo, Kiko Matching Pangilinan. At sino pa ba yon? Maging si, mga kababayan, asawa ni Hart. Hindi sinasali. Iniiba nila, mga kababayan. Dapat i-conjugal nyo yan dahil pwedeng gamitin ang inyong asawa para sa money laundering. Pwede. At eto pa nga, mabigat eh, Parang share pa daw sila ni Vic Soto. Sabi ni Anjo Ida. Oo, love triangle, mga kababayan. Pareho ng girlfriend. Hindi natin sinasabing totoo ito. Ngunit. Tapos, pa daw ang sabi ni Anjo, mga kababayan? Dinadala daw sila ni Tito Soto doon sa Macau. Doon sa putahan. Akala natin putuhan, mga kababayan, pero putahan daw. Mga babaeng mga bayaran, mga kababayan, mga prosti. Ko Lord. Si Tito Soto daw ang nagturo sa kanila niyan. Pero, hindi tahasang itinatanggi ni Senate President Tito Soto. Di ba? Kung hindi naman totoo eh. Di ba? Ano ba naman? Ang sabi ni Tito Soto siguro, acheche! Nampa-acheche lang. Anong girlfriend? Wala! Wala akong girlfriend. Patunayan mo yan sinasabi mo. Ang sabi niya, I will not dignify that. Inalansa! Hindi ko papansinin yan. Bakit? Paano kung lumabas bigla yun? Paano lang? Hindi ko sinasabing na ilalabas, ha? Di ba? Bakit ganon? Akala ko ba transparency? Di ba? Bakit sinasabing I will not dignify? Diba? Parang si Bangag lang din, mga kababayan. An adik ka ba? Bangag ka ba? I will not dignify that with an answer. Tapos sabay ganyan-ganyan. Dapat no comment na lang. Hindi ka dapat, kung no comment, teka mo, pwede naman, pero anong isipin ng mga tao? I-deny niya talaga kung hindi. At ayaw mong i-deny kung walang katotohanan, deny mo. Deny outright. Wala akong girlfriend. Wala, dami pang sinasabi. Bakit niya sinisiraan ako politika. Lord. Sino? Ilabas mo. Sige, I dare you. I-challenge. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yesyo Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information at victorious matapos sa malalahanap po ay just in news, flash breaking news, newsbank at this moment, just in the news, nating oras. Alas 11:25 ng umaga. Ng umaga, pag-aaral talaga. 1, 2, 3. Yeba! Yeba! Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.